Magandang gabi mga kabady. Meron ako pina-project dito at inumpisahan ko siya kanina. Kaya katatapos lang natin maligo at hinto lang natin mga kabady. Para bukas may yari-yari na natin. Pakita ko sa inyo. Ayan mga kabady yung ating project. Project Brooder. So medyo hinabaan natin mga kabady. 8 feet by 2 feet. 2 feet by 8 feet mga kabady. Tapos yung bubong niyan, pinantay ko muna mga kabady. Pero pa baba doon ng bubong. Puputulin ko pa bukas. Samantagal muna. Ayan. Tapos ang pangsasahig natin dito yung plastic na plastic matting. Tapos lalagyan ko pa dito yan pa patigas. Tapos additional brace. Tapos sa taas. Pero matatag na mga kabady oh. Kahit kulang pa sa brace medyo matatag-tatag na rin. Ayan. Tapos dito din patigas dito. Magdala-dala siya. Diba? Kahit pala dalawang brooder makakagawa tayo eh. Marami pang doon. Meron pa sobra doon. Diba? So, medyo mahal din pala yung yung brooder na nabibiling yan mga kabady. Kaya ito naisipan ko total may sobra naman. Kaysa kalawangan lang dyan. Hindi, gawin na lang natin brooder, diba? Tibay naman yan mga kabady. Saka mga sisiw lang na may kakarga natin dito. Tsaka may pa yan, may paa pa yan dalawa. Ito natin. Mas plano kung baka i-divide ko sa dalawa. Or depende. Kasi kung magsasabay yung mga sisiw pero pwede rin. Or lagyan natin ito ng division. Tapos nagawa pa tayo isa ng largo lang, walang division. Para pagka nagkasabay-sabay mga itlog at mamisa, tama-tama natin sila dyan. Tapos ilawan na lang natin sa gabi. Ito mga bad, puputulan natin ito dito. Lambot pa, wala pang brace hanggang dito lang siguro putulan natin. Tapos yung pambububong natin, yung may sumubrang 3 piraso, di ko alam kung kakasya. Pero kasya siguro. 2 feet lang naman ito. Pambububong natin yung natirang 3 pirasong spandrel mga kabady. Yan ang gagamitin natin pinakayero niya. Bukas, baka matapos-tapos ko na ito bukas ng umaga. Tignan natin. Yan na yung kabuuan niya. Medyo hinabahan ko, magaan lang naman kasi naman sa kanang kulong natin yan. Sakali pahiga na lang natin di-deliver doon. Kaya pag ganyan, patayo pwede rin. Magaan lang mga kabady. Pero medyo bibigat yan pag nakompleto na. Kulang pa kasi ng pyesa. Nabot na ako ng tanghali mga kabady. Pero ayan na, may may kayarian na, konti na lang. Brace na lang. Tapos dito, bracean pa natin dito. Pero ayan, may dingding na, may flooring na rin mga kabady. Net plastic
Sisiw lang na may lalagay natin dyan mga kabady. Yung dingding niya. As bubong na lang. Yan, okay na. Diba? Dalawang pinto gagawin ko. Ito isa, tas dun yung kabila yung isa. Yan, nagkalat na ako dito. As dito. Ayun pa, meron pa mga kabady para dito. Tsaka doon sa kabila. Pamiyamaya na tayo lulusong. Kahit mga alas 3 siguro. O alas 2. Alas 12 pa lang mga kabady. Tanan natin yung natitang upo. Para tayo magletting. Diba? Sa ngayon hiri-hiriin ko muna to. Unahin ko muna yung taas. Lagyan kong patigas sa taas bago natin lagyan ng bubong. Ito medyo nakaklibid doon mga kabady. Lalagyan ko muna ng patigas dito. Kahit 3 lang. Titigas pa naman to dahil lalagyan natin ng bubong. Lalagyan natin ng bubong. Dito natin i-rebit sa ano niya, patigas. Yan. So ang haba nito 8 feet. Mula dito hanggang doon 8 feet. Tapos yung lapad niya 2 feet naman. 2 feet. Sige natin patigas para hindi para tumatag. Tapos dito sa baba lagyan natin ng isang patayo doon tsaka brace pa higang ganyan dalawa pati doon sa likod para matatag na mga kabady. Hapon lelemya pa yun kagabi. Ito pinto ito butasin natin ito dito na nasa yung pinto nya. Di babataas na ganun. Gamit natin panali cable tie mga kabady. Side to bilang side. Ay mga kabady, dito na tayo sa farm. Yung upo na itanim na ata ni Kaka, wala na Lileting muna tayo mga kabady. Wala si Harvey pala ngayon at lumuwas sila. May nang tagig. Sama sila Marcos. Si Kaka nakita ko yung motor doon kay na Kuya Jun Pero hindi ko nakita. Lang sanang mabaha mga kabady. Para na makapitas tayo ng marami-rami. Masulit ulit ang pagod at gastos. Tubo ni sitaw mga kabady. Kada butas pala 3 nilalagay namin. Yan, tubo. Alas tubo na lahat. Kainan mo. Mukhang magandang pangitain. So ang variety natin ngayon, Berdana tayo ulit. Hindi na tayo alis sa Berdana. Marami sumubok ng iba. Nakaguhit na sila mga kabady. Mga kabady, patungo na tayo sa dulo. Tsaka tingnan natin yung mga okra natin. Buhat nung pinatabaan natin yan, ngayon ko lang masisilip ulit. Nung inararo yan hindi ko nakita. Hindi ko pinuntahan.
Saka mga kabady, ayan o, may tanim na. Hanggang saan umabot ang ating upo? Hanggang dito lang, sakto lang. Ayan pa yung bakante natin mga kabady. Ayan, ito mula dito sa tinatayuan natin hanggang doon may tanim na. Dito upo. Tingnan ko nga yung tinanim namin kahapon. Tinanim namin unang tanim ni Harvey. Babaw lang ang tanim ko doon. Wala na yata. Iyon. Hanggang bukas o makalawa. Labas na yan. Ate yung akra. Ate ko masyal doon sa may kalamansian. Ba, ibungo na pala. Oh? Isang araw na lang pala. Makakapitas na din eh. Gumulang na to. Pailan ilang bungo na pala. Mga kabady. Dami na pala. Ilang araw pa pwede na tayo umalong pala. Ayan. Ayan mga kabady oh. Buo na. Medyo gumaganda-ganda na rin yung dahon oh. Isang beses pa lang nag-spray. Isang linggo pa, obra na. One week pa. One week pa mga kabady. Obra na yan. Nakakapitas na tayo dyan. Mga kabady oh, may kinis-kinis na yung dahon. Talukuyan tumatalab yung pataba natin yan. Ay! Huli kayo balkon! Sabi mo natin din sa musito. Libre na naman natin. Okay. Di kakasya yung natirang ano spandrel mga kabady, kaya yero na lang ilalagay natin dito. May yero naman dito. So bukas ko na sila ibibili ng feeds tsaka painuman. Tayo sa bayan or sa Makalawa. Sunday pala bukas. So ayan, mga sisiw natin oh. Yun muna sila. May bagong pisa mga kabady, 3 yun oh. Naubos kasi ng aso yung itlog eh. Takot sila kaya mahuhulog. Yan, sorghum muna pagkain nila. Kumakain naman na sila sorghum mga brad. Tapos yung nag-iisa ito. Isa na lang natira nung marami nun. Yan na lang. Alam muna natin. Ano kayo? So yan na yung ating bagong kulungan. Lagyan natin ng ano yung paa niya. Kailangan niya may cup noodles na may langis para hindi nakakit yung mga langgam. Saka natin hahanap ng magandang pwesto. Basta mantagal dyan muna siya. Kabady, magle-letting muna tayo hanggat natabayan ako si RJ mga kabady. Si RJ nagtatali ng lambi sa dulo. Konti na lang yun, patapos na rin. Ito tayo sa kabila mga kabady at kukunin natin yung mga natabas nilang ipil. Gagawin natin kahoy. Kunti na lang yung kahoy namin dito eh. Buti natin ng kulong-kulong. Hanggat nandiyan si kulong-kulong at saka medyo matigas-tigas yung daan,
Baka mamaya mag-uulan, hindi na naman natin maipasok. Tingnan natin kung kaya isang salida. Pagka hindi, dalawa siguro. Yan yung sitaw natin mga kabady. Ganda na. So hanggang dito na yung nalalatingan natin. Ayan, paglagay pa tayo dyan. Yung Sergi, tatali dun. Tapos yung brother nandiyan na rin mga kabady. Tingnan ako na. Kasi mamaya umulan, kung ipagpapabukas pa natin yung paghakot ng kahoy dun hindi na naman makakapasok ng kulong-kulong, mahirapan. Pagkakamali ko lang, nung pinahakot ng kalabaw doon, hinakot kasi yun, nasa dulo kasi yun, hinakot, dinala sa bungad. Pagkakamali ko, hindi ko pa naipadiretso dito para sana hindi na tayo naabala. Baling nagdagdag na lang tayo ng bayad. Wala, nakaka-discarga na mga kabady. Uri na lang natin kulong-kulong. Tapos pala di ako sigurado di ako sigurado mga kabady kung matutuloy yung schedule ng ano ngayon doon, ng land prep natin, papadisgo natin. Yung disgo kasi mga kabady, para siyang stable. Ang stable kasi, di ba marami siyang talim sa likod. Bali dalawang linya yung talim niya, marami. So ang disgo kasi, minsan 3 lang yung talim, tapos minsan 4 nun. Yun kasi mas malalim mga kabady, mas malalim yung halo niya ng lupa. Kaya yun lang ang dala-dala niyang talim, 3 or 4 lang. Yung iba 2, ganon. Depende. Pero yung nakausap natin, hindi ko alam kung 3 yata o 4 na talim yung ano niya mga kabady. Basta malalim yun mga kabady kumpara mas sa stable. Mas malalim yung ano bang tawag doon? Mas malalim yung pagbubungkal niya ng lupa, mas malalim. Tsaka talagang tipak-tipak, talagang parang ibabaligtad talaga niya yung lupa mo mga kabady. Then after nun, nakausap na ni Kuya Rodel kasi mga kabady, may tinatapos lang daw sa parting Pampanga dyan sa may bundok dyan mga kabady. Diyan nag-i-stay, nag-land prep. Kung hindi mamaya, possible daw bukas na isasalang. Sabi ko sige, ang problema, wag lang sanang uulan para kung sakali kung hindi matuloy ngayon, matuloy na siya bukas mga kabady. So dahil matagal na tenga yung lupa na laon or laon yung lupa, tsaka maraming pinaglabakan ng kalabaw, yung mga hukay-hukay siya mga kabady, dahil napagtambayan ng mga kalabaw nga. Kaya mas mainam na yun nga, disgo muna mga kabady. Tsaka dati siya pinagtaman ng kalamansi, so nakaganyan yung lupa niya, may daang kanal, may daang tubig na parang ganito. Kaya mas mainam, disgo muna. Pagkayari nun, hintayin natin medyo lumutong-lutong yung lupa. Pag malutong na, kasi diba pagka ganito, bagong araro, tipak-tipak pa yan ng malaking ganyan mga kabady, no? So pag nasinaga ng araw yon, mga 2 araw, malutong na, hindi na siya malagkit. Kumbaga, hindi na siya malagkit kasi nabilad na siya. So mga 2 araw, papastable naman natin mga kabady. So stable naman nun. So pagka maganda na yung kinalabasan sa unang stable, roto na isusunod natin. Ngayon pagka hindi pa, 2 pasok ng stable mga kabady, para maganda yung halo ng lupa.
mga body roto para mapino yung lupa. Pagka malapit na tatanim, saka natin paparoto para nakasalang lang yung lupa, para nakaprepare. Ay order ng pulang kalamansi 1,000. Ha? Kabady. Yun mga kabady, hindi binabaha doon. Pataas yung area doon mga kabady, hindi binabaha. Problema lang doon, daan. Kailangan bibili ka ng sariling daan. Meron naman nagbebenta ng lote-lote para sa daan. At least yun, private mo na, diba? Para at least pag nagbakod, kasama nang babakuran yung nabili mong daan sakali. Kasi darating yung panahon na siyempre lupa yan, kaya hindi magka-problema, may sarili kang daan. Abang-abang lang mga kabady doon sa ating isineset up na farm doon. At samahan nyo kami sa journey natin doon. Kalamansi 1,000 puno, ang dami rin nun mga kabady. Hindi lalayo doon sa Lucky Farm extension natin, 1,200. Parang ganun na rin karami yan. Maluwag lang ng konting, halos ganito kaluwang. Kasi yan 1-2. Possible na maitanim natin mga 950 siguro to 1,000 puno. Depende sa magiging spacing natin mga bad. Pero iluluwag natin yung doon, space doon. Sinlaki din ito, 10 feet by 12 feet para hindi tayo hirap pagka nag-spray. Pag kumikilos ay maluwag. Ginhawa. Papabaon ng tubo, bibili ng mga gamit, na solar water pump. Bagong grass cutter, bagong spray, bagong lona, mga ganong gamit mga kabady. Tapos papagawa ng kubo tsaka bodega, ganyan mga gamit. Tingnan nyo itong kalamansi natin mga kabady. Nung tinanim natin yan, halos ito lang siya, diba? Ito lang, 1 stick lang siya. 3 months na to, diba? Hindi naman tayo nainip. Medyo maganda-ganda na yung recover nila. Meron, daming bagong mga sanga. Yan. Diba? Samantalang nung tinanim natin siya, ito lang siya. Ito. Hanggang dito kalaki. Ganyan. So ito na yung dinagdag niya. Ito, tsaka ito sa baba na to. Iba malaki na yun. Nakain ng kambing yung dahon eh. Nakakalbo. Ito, nabali ito mga kabady. Ito. Yun. Nabali ito, sanga na lang tong natira niya. Nabali yung pinaka main niya, yun. Diba? Hindi man tayo nainip. Medyo makapal-kapal na rin. Actually mga buddy, patabain na dapat yan. Kaya lang ayaw ko muna magpataba. Natatakot ako dahil hindi natin masabi yung panahon. Baka mamaya biglang bumaha, nakapataba sila. Baka malusaw.
Kaya sabi ko, tsaka na tayong papataba. So ang ano namin dito mga kabady, ito ay may 300 puno. Yung isang bultong pataba na 50 kilos, 2 beses namin na i-apply sa kanila. Konti-konti, ganyan-ganyan bawat puno. Nakatatlong ano na to, nakatatlo sa akong pataba na 2100 yung pampabulas mga kabady. Tapos nung medyo nag-uulan na, ang pinataba ko mga kabady ay 1620, yung Atlas na 1620 mga kabady. Ganda rin yung pampabulas. Since tag-ulan, sabi ko yun muna yung ginamit ko. Tangkad na nito. Ng kambing yung dahon, diba mga kabady? Tinanim natin yan, hanggang dito lang. Ayun, ano na, ang ganda-ganda na. Pagka medyo nag-uulan hindi kami masyadong gumagamit ng patabang puti. Yung gaya ng mga 4600, mga ganun mga kabady. Ano kami, triple 14, at saka pagka nagpapayabong tayo ng ginagamit namin yung 1620 Atlas. Malambot din kasi yan Kayara. Pero pagka tag-araw yan, gumagamit kami nun. Malimit yun ang gamit namin, 46. Muna sana uulan para isa lang yung lupa bukas. Kalamansi natin. Ayan, may mga palabas na naman siyang sanga. Tsaka na tayo, hindi tayo mainip mga kabady, 1 taon na yan. Gandito na siguro pag mga 1 taon na ganyan na yan. Tapos medyo bilog-bilog na. Maka-absuelto lang naman to ngayong hanggang December mga kabady Strong body na yan. Papunta ng tag-araw, aapurahin natin ng pataba tsaka polyar para mabilis lumaki. Parang sa ganun na yan, makarecover agad sila. Malamig din kamay mo na Jay. Malamig din kamay mo. Siyempre. Yung nagtanim niyan, ikaw na Siyempre. Isa lang tanong niyan, Jay. Isa lang tanong niyan. Ang isang tanong lang dyan. Mamunga ka na maganda. Yun lang. Mamunga yan, basta Malamig yung ano yun basta naalagaan na Jay, mamumunga na nasa puso yung pagtatanim niya. Nasa puso't damdamin. Siyempre. Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali. Tapos na may tali mga lambre doon mga kabady. Kompleto na ang balag. Ay mga kabady, bisitahin natin yung ating tanim na upo dito. Lumabas na sila. Sitaw 100% na sila lahat. Nakalabas na. Labas na Jay. Ayun o. Yung iba nga. Yung iba dito. Ito. Bukas ano na yan. Ayun na mga body. Palabas na rin. Very good siya. Kaya dalawa na. Alternate yan, isa dalawa Yo. Huwag lang sanang abutan ng na-experience ni RJ Marbes ng upo tsaka sitaw na Jay. Buo na pala. Ganda.
Buddy, bago tayo magkakot ng kahoy, merienda muna tayo. Merienda muna tayo. Buddy, nakasubo si Pat, ginarga na namin lahat. Good luck dito sa daan. Layo din kasi kung babalik pa tayo. Maganda muna kami ulit. So ayan, marami-raming kahoy din. Pipil. Yung mga poste, yung mga puno, mga kabady, yung pinaghukayan, hindi ko na kinarga. Mahirap sibakin yun. Ito lang mga sanga-sanga lang. Kaya naman siguro nyo dito. Tutulakan na lang. So, hintay ko lang si RJ mga kabady. Andi siya sa may tindahan. Kaya natin na merienda. Tagan mo, Mat. Kaya naman niya mga kabady. Dito lang naman mahirap eh. Pag nakalampas tayo ang gano'n kala Kuya John, okay na tayo doon. Tagal din hindi nagamit ni Matt mga kabady. May 2 buwan ata. Ngayon lang ulit siya nailabas. Minor mayaman. Tiradi ako, minor mayaman. Ha? Ha? Ah, wala yung nakaboten eh. Ano yun? Kaya wala tinapay. Baka daw sumobra na sa tin. Kaya mo yan, Matt. Panghinaan ng loob. Swelto mga kabady. Survive ni Matt yung kahoy natin. Ang mga yung likod kanina. Lumuwag yung tali oh. Di naman ganong kabigatan, pero sakto lang. Kayang-kaya naman mga kabady. Nairaos niya dito sa mahirap na daan. Lampas bubong na oh. Ito mga kabady, magleletin tayo ulit. Mapaglagay na tayo ng pahalang.